ngayon, December 26, 1974. Dito lang kami sa Loton. Wala ko kayong permanent. Wala. Kasi manghingi lang kami ng pagkain. May kakainin, may magbibigay. Kung wala, okay lang. Wala akong trabaho, manghingi lang. Oo, pwede niyo po tayo sa Loton. Sa Loton eh, sa plaza. Kanya ko yan. Sa Loton lang ako. Ayan o, sa may plaza doon. Sa kabila. Sa kabila? Opo. Doon sa may mga press? Oo. Nilalangaw na gulay. Pinasang isda. Ito ang nadatnan namin nang makita namin si Aling Analisa sa bangketa ng Loton habang naghahanda siya ng tanghalian. Tubig galing sa poso. Latang puno ng kalabang na ginawang lutuan. Pira-pirasyong kahoy, karton at styro. Ito ang mga bagay na ginagamit nila Aling Analisa sa pagluluto. Bale, saan ho nyo nakukuha itong mga pagkain na to? Victoria, meron sa Quiapo. Ayun, para ka makakain. Walang mga kumanan. Sakto, kama ako ng pagkain. Bale, yung nire-ready yung pagkain mo, gaano katagal na po yan? Para hanggang ano? Hanggang hapon na din ako. Maya-maya pa, luto na ang sinigang ni Aling Analisa. Ilan po kayong hati-hati dito sa yakanda niyo po? Ilan po kayo dito? Hati lang magkasama, binibig lang ko lang yung magkasama. Dahil mayroon ako ng kanyero para Sabi niyo nga po, hati-hati nga po kayo dito minsan. Bale, pag may natira ho ba, paano ho pag may natira? minsan, nabibigay ko rin sa minsan. Nagtatago ko para mamaya nga. Siyempre. Tikmo ko. Bale ito, titikma ko yung niluto ni Ayos ah. Sarap siya. Sarap siya. Bale okay lasa niya, hindi siya akala natin kakaiba lasa, pero okay siya. Pwede ko kumain. Ang pagkaing niluto ni Aling Analisa ay pinagsasaluhan nila ng kanyang asawa, pati na ang mga kapwa pulubi nila sa Loton. Wala silang mga pinggan, kaya ang kartong tinutulugan nila ang ginagamit nila upang lagyan ng pagkain. Ang mga pagkain hinahanda nila Aling Analisa, malinis man ito o hindi, ay pangtawid gutom din sa araw-araw. Ang pagsasalo nila ng mga pagkain ito sa kalye ay maaaring magdulot sa kanila ng sakit na maaari nilang ikamatay.